Okay, isang mapagpalang araw mga kateknisyan, mga kadaway, mga master. Mayroon po tayo dito repair na LED TV. Ito po ay Diban. So testing natin para malaman natin kung anong issue nito. Ayan. So may power naman siya. Atin pong pindutin or on po natin sa remote. Ayan. Ayun, nag-on naman siya. So wala siyang picture, pero may napansin ako na parang okay yung kanyang display. So kung mapansin po natin ay meron po siyang raster. So ayan o, nag-ulan-ulan siya. Okay, sige, buksan po natin ito. Samahan nyo po ako. Okay, ito, nabuksan na po natin. So yan po ang kanyang board, bale 3-in-1 na po yan. So pinalitan natin dati yan ng kapasitor, naayos na rin natin dati yan. Tapos pinalitan na rin natin ng isang strip na backlight doon sa loob. So check natin kung may supply na lumalabas ang kanyang output dyan sa backlight driver. Yan, so mahirap mag video na walang tripod. Ito, saksak natin. Yan. Tapos on natin. Yan, naka-standby pa lang siya. So meron na siyang standby doon na supply din. So on natin sa remote. Ayan, so nag-una siya. Ayun, makyat yung voltahe. So ibig sabihin, nagbo-boost up naman ang kanyang voltahe. So okay po ang backlight driver. So ang may problema na po nito ay ang kanyang backlight. So kailangan nating buksan ito sa loob. Ayan, so bumaba na siya. Sige, buksan na natin ito. Ito, nabuksan na natin. So bali 3 strip po ang kanyang backlight. So yung isang strip na palitan natin dati, yan yung sa gitna, medyo luma na siya pero mas maliwanag pa yun siya kaysa sa orig na backlight niya. So bali check natin ito ng backlight tester. Check natin, ayan, kung iilaw yan. So parang umiilaw naman. So mahirap mag diin. Ayun, so umilaw naman lahat ng nasa gitna, yung isang strip niya. So yung pinalit natin dati ay okay naman siya. So ayan yung natira na 2 strip. Check natin yan kung may pundi dyan. So yan. So kung pansin natin, may umiilaw naman pero wala, hindi siya malinaw. Bali may isang pundi po dyan. Sa kabila naman, check natin. Bali may pinaritan din tayo niyan dyan na isang piraso lang. Ayan. So may ilaw naman lahat. Ayan. Okay, sige. So plano namin dito, at sinabi ko, nausap ko yung may-ari na palitan na lang, mag-provide na lang panibagong backlight driver. So hanap na lang kami ng backlight driver. Kasi kahit naka-experience din kasi ako na pinalitan lahat ng backlight, tapos yung nabibili lang yung tagputol-putol na yan, yung naka-cutting factory cut na backlight. So hindi rin tumatagal. Kaya ito na lang, bali ang papalit natin na backlight driver ay yan, bali driver po yan ng LED bulb, yung 9 watts po yan.
Ayan o. 0 to 94 volts po ang kanyang voltahe niyan. So, bale, 220 na po yan. Erekta na po natin sa 220 ang input. Tapos, yung output niya ay diretso dyan sa backlight na wiring. So, ayan. So, ito, na-wiringan na po natin. Bale, ang input, diretso doon sa socket ng AC cord. Tapos, yung output niya ay diretso sa backlight. So, ang gagawin na lang natin dyan ay babalutin na lang natin ng karton para hindi siya mag-ground dyan. So, yan kasi ay medyo hindi masyadong malinaw na ang kanyang ano niyan, medyo nagdilim konti. Pero okay na rin ang picture niyan pag ganyan ang ginamit natin na backlight driver. So, meron din namang nabibili na backlight driver sa mga sa Shopee, pero aantay pa ng matagal. Kaya kung kailangan talaga ng madalian, lalo na pag probinsya, kailangan natin ng ayan, bumili lang ako niyan ng lead bulb, tapos tinanggal ko yung backlight driver sa loob, at yan ang ginawa natin, kinabit natin dyan, ginawa nating driver. So maaari kasing ang kanyang backlight driver ay naninibak na ng ng lead bulb. So yan, testing natin. Pag sinaksak natin, automatic na yan, iilaw na ang kanyang backlight. Pero naka-standby pa yung unit. Kaya kausapin lang yung may-ari. Kailangan lang talaga na ipaliwanag sa may-ari. At kung papayag din sila o hindi. So yan, mas mura at mas tatagal. Kasi karamihan sa ginawa kong ganyan ay tumatagal talaga. Pag pinalitan po ng backlight driver. Ayan o, ilaw talaga siya o. Ayan. So, pag sa probinsya kasi mahirap aantay ka pa ng ilang days. Ayan, so pag saksak ay ilaw na yung backlight. Pero naka-standby pa ang unit. Tapos, in-advise na lang natin sa customer na kapag hindi na ginagamit, bunutin na lang. Pwede rin naman maglagay dyan ng relay doon sa papuntang Tikon. Para pag nag-on ang mainboard, mas magkaroon ng supply ang relay, tapos mag-on magkaroon ng connection din, supply ang input ng backlight driver mula sa AC cord sa line 1 or line 2 abi. So nakadepende kung saan mo, kasi puputulin mo yung isa niyan na wire. Ayan. So natakpan nakabit na natin ang LCD, testing natin ito. Ayan, naka-standby siya. Na power on. Ayun, so kitang-kita na yung deband. So yung lead bulb sa gitna medyo mas maliwanag siya. Kung tutuusin, mas luma pa nga yun. Okay, sige, hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.